Magandang hapon po sa inyong lahat ng Sabado. Tayo po ngayon ay mag-aaral, pero bago tayo mag-aral ng Ebanghelyo ng Diyos, ating ahawitin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Ayan po. Mabuting bagay na inahawitan muna namin ang Diyos bago kami nagsisimula sa Ebanghelyo. Ayan po. Sama-sama po kami sa tahanan ni Tatay Hogos. Ayan po, dito sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot Tondo, Manila. Po. Yan, ang tawag naman po dito, Paradise Site. Yan, Paradise Garden. Okay. Awitin natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ay iyong kawahay kaway walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Iyong kaway kawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. purihin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan kami po ng iyong Santong Espiritu sa aming pag-aaral, upang sa ganon kami po lahat ay makinabang sa iyong pagkain-pagkaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? Ang ating pag-aaralan, bagong tao. Ano po yung bagong tao sa Biblia? So, ang pag-aaralan natin, Tatay Hogos, bagong tao. Ayon sa Biblia, sa 2 Korinto, ayon kay Apostol Pablo, chapter 5. Ano po? Simulan po natin yung basa sa 16 hanggang sa 17. Yan. Unang Korinto, ay 2 Korinto, chapter 5, verse 16 hanggang 19 po. Pag-ibasa lang, Tatay Hogos. Diyan po ang ating kukunin paksa, yung salitang bagong tao, ayon kay Apostol Pablo. Ano po? 19. Unang Korinto 5, 16, 17, 19. Ayan, hanggang 19. Yan, pag-ibasa mo lang, Tatay Hogos, pag Unang nakita. Korinto yun o. O, ikalawa. Kalawa. Opo. 2 Corinthians 5:16 up to 19. Ayan. Ayan.
So, hinahanap pa po ni Tatay Hugo sa kanyang kasulatan. Po. Happy New Year. Happy New Year po sa inyo. Tapos na yung Pasko. Happy New Year naman. Tapos ng Happy New Year. Happy Fiesta. Tapos ng Happy Fiesta. Happy Valentine. Maraming selebrasyon. Ano po? Ang taho. 1 Corinto 16 hanggang 19. Ikalawang Korinto 5. 5:16 po hanggang 19. Amen. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi sa batay sa sugatan ng tao. Noong una, ganun ang amin pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayon, hindi na. Kaya kung makipag-isa kay Kristo, isang tao, isa na siya ngayon bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na bago. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sapagkat sa pamagitan ni Kristo, ibinilang niya kami mga kaibigan at hindi nakaaway at pinakatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa ngayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamagitan ni Kristo, ang mga tao ibinilang ng Diyos na kaibigan ay hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay iningatan niya ipamalita ito. Lang. Ayan, amen. So, ating kukunin yung bagong taho. Alam niyo po, yung kasabihan. Ano ba yung kasabihan na mahirap magpakatao? Yung parang ganun ba sa salikain sa salita ng Diyos ay salita ng tao, no? Ngayon, dito yung nakalagay, yung ating talagang paksa. Yung sa verse 17. Tayo ko, sulitin mo kayo sa verse 17 po. Apo. Kaya kung makapag-isa na kay Kristo ay isang tao, isang bagong nilalang, wala na sa dati niyang pagkatao, sa halip ito'y pinalitan ng bago. Yan. Sabi ni Pablo, yung nagipagkaisa kay Kristo ay bago ng tao. Ang pagbabago ng panahon sa ating mundo, maging ang mundo natin nagbabago po. Kung inyo napapanood sa mga national news, especially sa Pag-asa, pinakikita nila kung paano nagbabago ang mundo natin. Po, nagbabago. Ngayon, nagsisimula ang kalendaryo sa panahon natin ng January 1. Then natatapos ng December 31st. Yan. Kaya kung inyong makikita po sa mga drawing, sa mga drawing ng kalendaryo, yung itong panahon natin, 2024, makikita nyo po yung drawing, matanda na yung 2024. Na makikita nyo bata. Yung bata, tinatadyakan yung matanda. Ano po, yung kalendaryo sa social media. Ibig sabihin, tayo pong tauhan tinutukoy ni Pablo. Ang gusto niya, lahat po tayo mabago. Ngayon, sa kasaysayan ng tao, pag ang isang ina nagbuntis at hanggang mga anak,
Yung anak na isinilang, hindi po ba inahakay ng magulang yan? Awak yung kamay para hindi matumbayan. Kung minsan meron pang ginagawa yung mga magulang pag nandun sila sa mga mall. Yung anak nila, linalagyan pa nilang tag. Pag naligaw, alam kung anong pangalan siya. Yung iba, naglalagay sila ng tali. Tinatali sa bewang. Yung anak kahit na maraming tao, hindi siya mahiwalay. Yan po ang ginagawa ng magulang sa kanyang anak. Hanggang sa dumating ang punto, yung anak, nagiging malaki na po siya. Pag malaki na siya, ang ginagawa ng anak, kaya ko na, sabi niya. Kaya ko na. Kaya ayaw na niya magpahakay sa kanyang mga magulang. Kasi kaya na daw po nila. Kaya na po niya ang kanyang buhay. Ano po, ganyan ang tao. Pero pag ang isang bata, ang isang anak po na ligaw ng landas, uuwi at uuwi po sa magulang yan. Kasi wala siyang ibang uuwihan kundi ang kanyang magulang. Meron pa traditionally dito po sa Pilipinas, pag nag-asawa yung anak, imbis na umiwalay po sa magulang, nananatiling nakapiling pa po sa magulang. Merong ganyan pong tradisyon na nangyayari, ano? Ngayon, ang nakalagay po rito, ang sabi ni Pablo sa 17, yung taho na nakipagkaisa na kay Jesus, sila po'y bagong taho at wala na yung luma. Sa kasaysayan po, ang kalendaryo natin pinapalitan taon-taon. Kagaya nito, magtatapos na po yung taon ng Disyembre, ang isasabit na kalendaryo sa bahay, yung panibagong kalendaryo. Na ano po yun, na natural na po yun, ano. Pero ang gusto ng Diyos, lahat po tayo mabago. Ngayon, bakit po gustong mabago tayo ng Diyos? Ano po bang ginawa natin? Ayan, tayo sa Efesos chapter 2 po. Ito po yung nilalakaran ng taho. Kaya sabi ko nga po, habang tumatanda yung bata, pagdating ng araw, sabi niya, sige na, huwag niyo na akong ngakain. Alam ko na naman, kaya ko na, ganito, ganyan. Ano po? Pero mali. Pag nagkamali, yon, ang laki ng sisi. Sa Efeso chapter 2, verse 1 and 2. Ito po yung nilakaran natin. Kaya ang gusto ng Diyos, lahat ng tao humabago. At yung dati, mawala na. Yung dati nating pag-uugali, pagkatao. Opo, ito. Sabi ni Pablo sa Efeso, chapter 2, verse 1 and 2. Yan, ano po? Babasahin po ni Tatay Hugos. One and two. Opo. Nung babasahin po, Oh, Efeso 1. Nung una, patay kayo dahil sa inyong mga pasuway at mga kasalanan. Sinunod nyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan ng papawid. Ang Espiritu nag-aari sa totoong tayong lahat ay dating rin mamuhay ayon sa pagnanasa sa ating laman at pag-iisip, kaya sa ating likas ng
kalagayan, kabilang na tayo mga taong pinapuputan. Yan. Opo. Narinig ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo na tayong mga tao po, ang nilakaran natin yung masamang takbo ng mundong ito. Yan. Kaya yung bata, abang inaakay ng tatay niya, nanay niya, then tumanda na siya, sabi niya, kaya ko na po tumayo sa aking sariling paha. Yan. Sa Bible po, merong isang kasaysayan, kung tawagin yan, the prodigal son. Yung Soel na anak. Sila po yung magkapatid. At ang ginawa po nitong isang anak, ang sabi niya sa tatay, tatay, ibigay mo na sa akin ng aking mamanahin. Ginawa ng tatay, binigay naman po. So, nang makuha niya po yung mana niya, umalis na siya ng bahay, umiwalay, at nagliwaliw po, inubos niya ang pera niya. Inubos niya po sa nagpasasa sa kaligayahan. Sa kaligayahan na sanlibutan. At nang maubos na po ang kanyang pera, sabi niya, buti po ang mga baboy may pagkain, samantalang ako wala na. Para pang gusto niya kumalo sa pagkain ng baboy para sa kumain. So nagpasya siya, sabi niya, uwi na lang ako. At hingi ako ng tawad sa aking tatay. Pag-uwi po, malayo pa lang, natanaw siya ng tatay niya. Ang sabi sa mga katulong, hali kayo mga katulong, damitan ninyo ng magagarang damit ang aking anak. Suotan ninyo ng mga alas na ginto. Sinunod po siya. At yung isang kapatid niya, nandun sa parang naghahalaga ng hayop. Sabi niya, bakit parang masaya sa aming tahanan? Nang umuwi siya, nakita niya napakasaya ng mga tao, nagkakantahan sila. Nakita niya po yung kapatid niya, nakadamit ng magaganda. At sinuotan pa siya ng mga halas na ginto. Kaya sabi ng isang anak, sa kanyang ama, tatay, bakit ganyan? Sinusumbatan niya kanyang tatay. Ni minsan hindi mo ko pinaganda ng aking pagkain, sabi niya. Samantalang itong anak ko, itong kapatid ko, inubos ang kayamanan sa kanyang pag-aaliw. Pagkatapos pinaganda mo at pinakatay mo pa yung magandang hayop nating alaga. Sabi niya sa kanyang tatay. Ang sagot ng tatay, anak, matagal nang namatay itong kapatid mo at muling bumalik. Kailan namatay yung kanyang anak? Noong umalis siya sa poder ng kanyang ama. Kaya nung bumalik siya, ang sabi ng tatay, ang anak ko ay muling nabuhay. Kaya nagpaanda siyang masarap na pagkain. At sabi sa katulong, kunin nyo yung pinakamagandang hayop na halaga natin. Ipaganda ninyo siya. At sabi ng tatay doon sa kanyang anak na naiwan sa kanya, anak, lahat naman ng akin, iyo. Ano pa naman ang pinagseselos mo? Sabi niya. Yan ang gusto ng Diyos. Lahat po ng tao ay mabago. Kasi lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Roma 3:23. Tatayogos, basahin po natin. Kaya sabi ni Pablo doon sa Efeso, nabubuhay tayo sa kasalanan. Kasi pasaway tayo. Roma 3:23. Kaya yung palaboy na anak, namatay po siya. Kaya nung bumalik, sabi niya, nabuhay ang aking anak. Masaya siya. Dahil nagbalik ang kanyang anak. Lahat po tayo nakaranas ng ganyan. Lahat tayo. Patay na po tayo spiritually. Salamat, mayroong Yesus na pinadala ang Diyos na siyang ating tagapagligtas.
Unang-una, lahat po tayo nagkasala. Sabi ni Apostol Pablo. Tay, kunin mo yung document ko ba? Nandun sa ibang sa baba. Apo, 3.23 lang, Tatay Hugo, yun lang po. Nandun lang yung sa ibabaw mo. Pag nasa dito, pag ano no, Ray. Ito no. Opo. Pag ano yung may Sapagkat kurtina, at ang lahat ay nagkasala at walang sino man makaabot sa kawalatian ng Diyos. Ayan, lahat nagkasala, sabi ni Pablo. Ang nilakaran po natin, yung takbo ng mundong ito. Kagaya ng isang prodigal son. Inubos niya ang kanyang kayamanan doon sa bisyo. Babae dito, babae doon. Alak dito, halak doon. Nagpakaligaya po siya ng gusto. Hanggang na malaya niya, ubos na po yung kanyang kayamanan. Kaya nagpasya siya, nagbalik sa Diyos, sa kanyang ama. Yung history po ng prodigal son ay history ng Diyos at tao. Lahat tayo nilikha ng Diyos. Lumakad tayo ayon sa takbo ng mundong ito, ayon sa gusto natin. Hindi natin sinunod ang Diyos. Ang sinunod natin ang gusto natin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung bata pagkasilang niya, tinuturuan na siya ng magulang niya. Inahakay, awak ang kamay, kumisan nilalagyan ng tali, nilalagyan ng tag. Kung mawalay man siya, madali siyang mailukit. Ano po? Ganyan ang tao. Pagkaya na niya, kaya ko na. Yan. Pero ang totoo niyan, hindi mo kaya, kaibigan. Bakit? Kasi ang tinahak natin buhay ay buhay ng kasalanan. Yun ang sabi ni Pablo, lahat tayo tumakbo, lumakad ayon sa takbo ng mundong ito. Makasalanang mundo, itong ating mundo. Kaya gusto ng Diyos lahat tayo magbago. Ngayon, hindi lang kalendaryo ang binabago. Kailangan mismo tayo, mga tao, ay maging bago sa paningin ng Diyos. Ang nangyayari po, ganito lang. Naalala nyo pa ba yung nagpuputok ng labentador? Kayo, magkwento nga kayo tungkol sa mga nagpapaputok ng labentador. Tatay Ogos, ano ba yung napapansin mo? Sige nga. Ayun, napuputok ka ng kanil. Hindi na kung nahuhulit, naputokan ka na. Wala na eh. Hindi ka nahuhulit eh. Naputokan ka na. Ano yung sinasabi? Huwag mo nawag. Yan tayo. Kaya itong bagong taon dito, diba yung maraming bagay na itong mga bata. Ayun, yung bata ko, ayaw ko nangyari sa buhay ko. Buti dito nga, naputukan ako. Kaya may bulsa pa ako dito. Naku, goodbye, sabi ko. Buti ka na, hindi na ako naputukan. Yung isang yung kumpare ko ka, nakatalsag ka dito eh. Ngayon, ako siya. Bulag siya. Ay, buti, doon ko na alala yung kanto na putukan. Nakadikit pa ganyan. Buti nga, hindi na ako. Hindi yung malalakas, yung lang. O yung mga labentador lang. Labentador lang. Ayun lang. Tinapon ko na sa ilog. Yan ang Tama kayo, no? Yung sabi nila, hindi na ko ulit. Hindi sa ulit eh. Puto ka na eh. Paano kayo yan? Yan. Paano ganyan? Sa totoo lang, sinasabihan mong mga bata ganyan. Kaya ako nung araw, sinasabi, tutoy sinabi nyo na, dito ka. Kaming dalawa mag-asawa. Dalagaan mo, mga kata, sisimba kayo. Magpasal ka sa luneta. Dami. Mga taong ko. Cycle kami. 3
apat na sidecar ang ginamit ang manugang ko. Kaya sinabi ko, pag nagsisimba po kami dyan sa Tondo, dyan sa yung dito sa Quiapo, Baclaran. Simba kayo talagang Rika, ay Rika, baba mo na yan. natin yan eh. Eh siyempre, Baba mo na. dito ko pala natakpuan. Baba mo na. Dito natin natakpuan sa salita niya. Kung niyaya tayo, eh ako nga, papasalamat din. Pinapagalitan tayo din ng isang magulang din tayo pag ipasaway, di ba? Totoo Ganun yan. din nga. Ang pag-Diyos. Kaya malaki akong papasalamat sa Panginoon. At binigyan mo kami. Edad ko nitong 80 anyos, 80 yung babae ko, mga apo ko, kahit na kukulit yan, napapala. Kaya sabi ko, minsan, pinakamahalaga ito, pagkigaling. Nung araw, hindi pala ako nag-iinom ng araw, nag-iigaling. Ay, kumpare ka, dahil pabindag ka, di ba? Ayan, niyaya ka. Ako talagang, pag niyaya ko ganyan na ganito ang Bible, so asawa, ipulutan mo at malawak ang palagi. Ganyong kalawak ang natin ang Panginoon Diyos. Nakita niyo po yung paliwanag ni Tatay Ogos. Totoo yan. Maraming mga tao, pag naputukan, ang sabi nila, sa susunod na taon, hindi na ako magpapaputok. Pero makita mo, sa susunod na taon, nandun na naman. Ayaw pa tumigil. Ayaw tumigil, sabi ni Tatay Ogos. Naging karanasan ko po yung isang bagay naman sa akin. Nung araw, siyempre kabataan, nung nahaya po akong uminom ng kapwa ko kabataan, napasubo po ako, talaga nalasing ako. Kaya napagalitan ako ng tatay ko noon, sabi niya, huwag ka nang sasama dyan. So pangako ko, hindi na ako iinom. Pero hindi ko rin naman nagawa. Wala talagang pwedeng magbago sa atin, kundi ang Diyos lamang. Yung Ebanghelyo, yan ang pwedeng magbago sa atin. Kung tayo lang, hindi po natin kayang baguhin yan. Marami na nagsalita niyan na magbabago, hindi rin nabago. Kung ano sila noon, ganun pa rin sila. Kaya yun ang gusto ng Diyos, lahat tayo maging bago. Gaya ng, kung paano nagbabago yung kalendaryo sa inyong bahay, gusto ng Diyos, hindi lang kalendaryong mabago, kundi ang ating pagkatao. Kasi po yung pagkatao natin ay sumusunod tayo sa masamang mundong ito na pinasusunod tayo ni Satanas sa kanyang gusto. Kaya ang gusto ng Diyos, lahat tayo magbago o mabago. Kaya yun sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo, diyan po nagsisimula ang pagbabago. Kung walang pangangaral, wala pong mangyayari kahit anong gawin mo. Salamat sa Diyos, meron siyang magandang balita o Ebanghelyo na ating tinatalakay o binubulay sa ating buhay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, lahat na nakipagkaisa kay Jesus, lahat sila ay bagong nilalang na. At yung bago, yung dati, ay wala na. Yung dati nating pagkatao. Kaya sabi ni Jesus, nung nangaral na siya, Tayogos, Mateo 4:17. Tingnan nyo po yung pangangaral ni Jesus. Anong sinabi niya? Para kapag-arihan ng Diyos, 4:17 po, ng Mateo. Meron kang gagawin. 17 lang. Nung nangangaral si Jesus after ng baptismal niya kay Juan Bautista sa Jordan River, nagsimula na po siyang mag-ebanghelyo. At ano ang kanyang sabi? Ayan, babasahin ko ni Tatay Hogos sa Mateo 4:17. Para pag-arihan tayo ng Diyos, ano ang requirement? Ano ang requirement ng Diyos?
Ayan. Ano gamit din? Bakit? Babasahin po. Opo. Magmula noon ay nangaral na si Jesus Sila pala si at tinuturo niya, Sino? Atay. magsisi kayo at talikuran ng iyong mga kasalanan sapagkat palapit na ang dumating ng kaharian ng langit. Ayan. Anong sabi ni Jesus? Talikuran ang kasalanan. Oh. Yan po ang bagong taho. Yung dati nating pagkatao ay talikuran na natin. Yan po ang gusto ng Diyos. Tayo po'y magiging bagong nilalang. Bagong taho sa madalit salita. Sapagkat kung hindi po tayo magiging bagong tao, paano po tayo? Hindi tayo makakarating sa kaharian ng Diyos sa langit. Kasi po, yun ang requirement. Ang pagbabago ng ating pagkatao. Sabi ni Jesus, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Amen. Salamat Panginoon Diyos sa maiksing mensahe na binigay mo sa amin tungkol po sa pagbabago. Sapagkat ang gusto mo po lahat ng tao mabago, hindi na po sila lalakad sa dati nilang nilalakaran na kusahan lahat kami nagkasala. Salamat po Panginoon Diyos sa iyong salita, sa iyong pagtuturo sa amin sa pagkakataon na ito. Hallelujah. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, hawitin natin ang Diyos ay pag-ibig. Po yan. Awit na naman po tayo. Mabuting bagay na inaawitan natin ang Diyos. Before and after ng ating Garden Bible Study. Pag-ibig, ito. Okay. Mawit tayo. Diyos ay pag-ibig. Ibig siyang pumukaw sa ating puso't kaluluwa. Ang siyang Bulot sa ating buhay, nagintong aral at pag-asa, pag-ibig, ang siyang buklo dati, di mapapawi, kailan pa man, sa puso puso't diwa, tayo'y Tayo'y isa isa lamang kahit na na tayo'y magmahalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal sikapin sa ating pagsuyo ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong wow sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung kayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po sa iyong mensahe, Panginoon Diyos. Kami pinakain mo muli ng iyong pagkain espiritual. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin ngayon. Bigyan ng masarap na tulog ang bawat isa na nandito. Ingatan mo po sila. At gisingin mo po sila sa araw ng bukas. Taglay ang panibagong buhay at lakas nagmula sa iyo. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay? God is good.
All the time. Oh, Minsan pa ito pong inyong kaibigan, yes, Brother Manny Bautista. Bumabati ng maligayang. Ano bang maligaya? Bagong taon. Okay, like. Share na share. Kayo mga nasiyaran, mag-share din po kayo. Ito po, tungkol po sa pagbabago ang ating pinag-aralan. Yan ang gusto ng Diyos. Ano? Garden Bible Study. Dito po sa may Balot, Paradise Site. Sa may permanent housing. Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Bye-bye.